Gabi na nang dumating si Kyle sa isang bar sa may seaside area. Galing siya sa mahabang araw na trabaho at gusto lang niyang magpahinga, mag-unwind kahit sandali. Madalas niyang marinig sa mga kaibigan niya na maganda raw tumambay doon kasi presko ang hangin, may live band at maganda ang view ng dagat kapag gabi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malakas na tugtugan at mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok ng bar. Halos puno ang loob, karamihan, barkadahan. Pero may ilan ding tulad niya, mag-isa lang, tahimik, nakatingin sa kanilang mga inumin. Pinili niya ang mesa sa may labas, sa tabi ng railings na nakaharap sa dagat. Doon, mas tahimik. Tanging hangin at alon lang ang maririnig kapag humihina ang tugtog. Umorder siya ng beer at pulutan. Habang hinihintay, nakatingin lang siya sa tubig na tumatama sa mga bato sa ibaba. May mga ilaw mula sa malalayong bangka at minsan may dumarating na amoy ng alat dagat. Pero may kakaibang lamig sa hangin kahit hindi naman malakas ang ihip. Habang nilalaro niya ang baso ng beer, napansin niya ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa kabilang mesa. Medyo madilim ang parte na yon, kaya hindi niya agad nakita ang muka. Nakaitim na polo, may suot na cap, at parang nakayuko lang. Hindi gumagalaw. May hawak ding bote ng beer pero parang hindi naman iniinom. Akala ni Kyle, isa lang itong customer na malungkot o lasing, kaya binaliwala niya. Pero nang muling lumingon siya, matapos lang ang ilang minuto, wala na doon ang lalaki. Naisip niyang baka pumunta lang sa banyo o may sinamahan. Pero nang tumingin siya sa loob, nakita niya ulit ito. Nakaupo naman ngayon sa may gilid ng stage. Tahimik pa rin. Medyo kinabahan si Kyle, pero pinilit niyang wag mag-isip. Marami naman talagang kamukha sa mga bar at baka nagkataon lang. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang palapit ng palapit ang lalaki. Minsan, nasa may counter. Minsan, nasa sulok malapit sa pinto. Minsan, sa mesa na halos katapat niya. Parang nagte-teleport. Hindi niya nakikitang tumatayo o lumalakad. Basta bigla lang siyang nalilipat ng pwesto. Dumilim palalo nang humina ang tugtog at narinig ni Kyle ang mahinang hampas ng alon. Sa bawat ilaw na dumadaan mula sa stage, parang saglit niyang nakita ang mukha ng lalaki. Maputla at walang ekspresyon. Parang basa ang damit. May kumikintab na parang tubig sa dibdib nito. At sa bawat sulyap ni Kyle, parang mas lumalapit ito. Kinusot niya ang mga mata niya. Pilit na binaliwala ang pakiramdam ng kilabot na gumagapang sa kanya. Siguro pagod lang ako, sabi niya. Pero hindi na siya mapakali. Lahat ng tao sa paligid abala pa rin sa inuman, halakhakan at tugtugan. Parang walang nakakapansin sa kakaibang presensyang paulit-ulit niyang nakikita. Hanggang sa mapansin niyang may basa sa sahig malapit sa mesa niya. Manipis na linya ng tubig na parang galing sa basang sapatos. Sinundan niya ng tingin, paakyat sa madilim na bahagi sa dulo ng bar. Doon, parang saglit niyang nakita ulit yung lalaking nakaitim. Nakatayo ngayon, nakaharap sa kanya. Walang gumagalaw, walang nagsasalita, pero ramdam ni Kyle na siya lang ang tinitignan nito. At nang muling dumaan ng liwanag mula sa stage, nawala na naman ito. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ni Kyle. Hindi na siya sigurado kung lasing lang ba siya o may kakaiba talaga sa bar na yon. Hindi na mapakali si Kyle habang nakaupo sa mesa. Ramdam niya na parang may nakatingin sa kanya kahit saan siya tumingin. Nilaksan niya ang loob niya. Tumingin siya sa paligid, pero lahat ng tao, normal lang. Nagtatawanan,
sumasayaw, nagiinuman. Parang siya lang ang nakakaramdam ng kakaiba. Nang subukan niyang tumayo para umalis, may narinig siyang kaluskos sa likod. Akala niya waiter lang. Pero nang lingunin niya, nakatayo na ulit doon yung lalaking nakaitim. Pero mas malinaw na ngayon ang itsura. Parang pagod at may bakas ng tubig sa buhok at muka. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Titig na titig lang sa kanya. Kinabahan na si Kyle. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya. Sinubukan niyang magkunwaring may kausap. Pero hindi niya na maikubli yung panginginig ng kamay niya. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang dahan-dahang naglalakad palapit yung lalaki. Pero kakaiba. Walang tunog ang hakbang. Walang ingay kahit basa ang sahig sa bawat yapak. Nang mapakurap siya, wala na naman. Pero sa salamin sa may counter, nandun pa rin. Nakatayo sa mismong likod niya. Napaatras siya at muntik nang mabitawan ng baso. May mga napatingin pero mabilis din nilang binaliwala. Hindi kasi nila nakikita kung ano ang tinitignan ni Kyle. Sa salamin, malinaw pa rin ang imahe ng lalaki. Pero kapag humarap siya, wala naman talaga. Paulit-ulit, parang niloloko na siya ng sariling mata niya. Maya-maya, napansin niyang lumamig na ng sobra ang paligid. Ang kaninang amoy ng alak, napalitan ng amoy ng alat ng tubig dagat. Naririnig niya ang mahinang parang ungol ng hangin. Hindi niya sigurado, pero malinaw ang isang tunog. Patak ng tubig, pababa ng sahig, parang mula sa likod niya. Hindi na siya tumingin. Hindi niya na kayang alamin kung saan galing yon. Kinuha niya ang bag niya, naglagay ng pera sa mesa kahit sobra, at mabilis na naglakad palabas. Habang palabas siya ng pinto, parang naramdaman pa rin niya yung malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Nang makalabas na siya, malamig at tahimik ang seaside. Halos wala ng tao. Tumigil siya sandali para huminga ng malalim. Pero sa salamin ng pinto ng bar, nakita niyang parang may aninong nakatayo sa loob. Eksaktong sa lugar kung saan siya kanina. Parehong porma, parehong suot. Hindi na siya lumingon pa. Diretso siyang naglakad papunta sa parking area. Sa bawat akbang niya, parang may kumikiskis na tunog ng basang sapatos sa likod. Paglingon niya, wala. Pagdating sa kotse, agad niyang isinara ang pinto at pinaandar. Tumingin siya sa rearview mirror at sa gilid ng liwanag ng signboard, parang may isang lalaking nakaitim na nakatayo pa rin at nakatingin sa kanya. Pero hindi niya na pinansin at umalis na siya. Tawagin niyo na lang po akong Ella. Gabi noong nagyaya si Jay na magpunta kami sa seaside. Matagal na namin gustong tumambay doon, pero laging nauudlot dahil sa trabaho. Kaya nung araw na yon, sabi ko, sige na nga, kahit isang beses lang. Gusto ko lang din ma-relax, maramdaman ulit yung hangin ng dagat, at malimutan kahit sandali lahat ng pagod. Pagdating namin, maaliwalas ang paligid, hindi ganon kainit. Sakto lang yung simoy ng hangin, at may mga ilaw sa bawat kanto. Ang ganda ng refleksyon ng mga ilaw sa tubig, parang kumikislap na salamin. Maraming tao, pero hindi siksikan. May mga magjowa rin, barkadahan, at ilang pamilya na nagpipicture sa may baywalk. Naglakad kami ni Jay habang hawak yung milk tea namin. Tahimik lang kami. Paminsan-minsan, nagkakatinginan, tapos ngiti lang. Pareho kaming pagod, pero masaya na rin kahit simpleng ganito lang. Tumigil kami sa isang spot kung saan halos tanaw mo yung buong bay.
Ang mga ilaw ng Ferris wheel sa malayo, kumikislap sa ibabaw ng tubig. Habang nakatingin ako sa dagat, napansin kong parang may kakaibang galaw sa ilalim. Akala ko alon lang o may dumaang bangka. Pero hindi. Iba yung galaw. Mahaba, mabagal, at paikot. Parang may malaking anino na dumaan sa ilalim ng tubig. Hindi ko agad sinabi kay Jay. Baka kasi sabihin niya, nag-i-imagine lang ako. Kaya pinanood ko muna. Ilang beses pa yung anino dumaan. Minsan sa may kalayuan. Minsan sa mismong tapat namin. Para bang may sinusundan. Napansin ko rin, tuwing tatama ang liwanag ng poste sa tubig, may kumikintab na parang balat. Mukhang makinis at madulas. Napahawak ako sa braso ni Jay, pero hindi pa rin ako nagsalita. Tinignan ko ulit ng maigi at doon ko nakita na parang may ulo pero walang buhok at parang may mata pero hindi pang tao. Lumitaw lang sandali bago muling lumubog. Napaatras ako ng konti. Nagulat. Pero si Jay, abala lang sa pagpicture sa view. Pinilit ko maging kalmado. Sinabi ko sa sarili ko baka alon lang. Pero habang tumatagal, hindi nawawala yung pakiramdam na may nakatingin mula sa ilalim ng tubig. Habang naglalakad kami papunta sa kabilang side ng baywalk, ilang ulit kong nasulyapan yung anino. Minsan nasa malayo, minsan parang sumusunod. Sa tuwing tititig ako, lumulubog ito. Pero kapag iniwas ko ang tingin, bumabalik ulit. Lalo akong kinilabutan nang mapansin kong wala nang ibang tao sa paligid namin sa parting yon. Kanina lang, may mga naglalakad pa. Pero ngayon, kami na lang halos ni Jay. Tahimik at tanging tunog ng alon at hangin lang ang maririnig. Gusto ko sana magsalita, pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pinilit kong ngumiti at magpanggap na okay lang. Pero hindi ko maitago yung kaba. Ang bigat ng hangin, parang malamig na dumidikit sa balat ko. At sa tuwing tatama ang hangin, parang may amoy alat na may halong bulok na hindi ko maipaliwanag. Sa huling sulyap ko sa dagat bago kami umupo sa bench, nakita ko ulit. Isang iglap lang, parang kamay na dumaan sa ibabaw ng tubig at mabilis na nawala. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita o ayaw lang ni Jay maniwala. Pero habang nakaupo kami ron, ramdam ko na parang may presensyang hindi galing sa lupa. At unti-unti akong tinatablan ng takot na hindi ko maipaliwanag. Habang nakaupo kami ni Jay sa bench, tuloy pa rin siya sa pagpicture. Ako naman, hindi na mapakali. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko kanina sa tubig, yung aninong parang sinusundan kami. Pinilit kong wag mag-isip. Pero tuwing titingin ako sa dagat, parang gumagalaw ulit yung ilalim. Dahan-dahan, parang may umaangat. Tahimik lang ako, pero kabado na. Pinakiramdaman ko yung paligid. Wala nang tao. At yung dating masayang tugtog mula sa bar sa malayo, parang humina. Ang naririnig ko lang ay tunog ng alon at hangin. Pero kakaiba na yung tunog ng alon ngayon. Parang may humihinga at malamig sa pandinig. Tumingin ako ulit sa dagat at doon ko nakita may lumitaw na bahagi ng katawan mula sa tubig. Hindi siya isda, hindi rin tao. Parang balat ng nilalang na madulas. May mga ugat na gumagalaw sa ilalim ng balat. Dahan-dahang umaahon, tapos biglang lulubog. Napatayo ako. Gusto kong sabihin kay Jay, pero parang natuyo yung lalamunan ko.
Nang tuluyan akong nakapagsalita, itinuro ko agad sa kanya yung dagat. Nanginginig pa yung kamay ko. "Jay, tignan mo yun." Tumayo siya. Tinignan kung saan ako nakaturo. Pero nang tumingin siya, wala. Kalmado ulit yung tubig. Parang walang nangyari. Ngumiti lang siya at umiling. Sabi niya, baka napagod lang ako. Baka guni-guni lang. Pero hindi ko tinantanan yung tingin ko sa dagat. Hindi yun imahinasyon. Sigurado ako. Habang nag-aaway sa isip ko kung aalis ba kami o hindi, biglang may malamig na tubig na tumama sa paa ko. Akala ko talsik lang ng alon. Pero nang tignan ko, ang layo namin sa mismong gilid. Paano nagkaroon ng tubig doon? At yung tubig, may amoy bulok. Doon ako natakot ng husto. Hinila ko si Jay pero naglakad siya palapit sa railing. Tinitignan yung dagat. Ako naman, nananatili lang sa pwesto ko, nanginginig. Paglapit niya, parang may dumaan sa ilalim. Mabilis, kumikintab. Napaurong siya bigla. "Ano yun?" tanong niya. Pero halata sa mukha niya na ngayon lang siya naniwala. Pagkatapos nun, sabay kaming natahimik. Nakatingin kami pareho sa dagat at sabay naming nakita kung paano lumitaw saglit ang isang ulo. Wala halos muka, parang balat na nalusaw. May dalawang bilog na parang mata pero wala namang itim. Tumitig lang ito saglit bago tuluyang lumubog. Doon na ako napasigaw. Hinila ko si Jay at halos patakbo kaming lumayo. Hindi ko na inisip kung napapahiya kami o kung ano. Basta gusto kong makaalis agad doon. Habang naglalakad kami pabalik sa parking, parang naririnig ko pa rin yung mahinang lagaslas ng tubig. Nang makalayo kami, huminto ako saglit, hinihingal. Sa uling sulyap ko sa dagat, parang may nakatayo sa mismong dalampasigan. Isang anino, nakatingin diretso sa amin. Hindi ko alam kung tao o hindi, pero nang dumaan yung hangin, naamoy ko ulit yung amoy bulok na alat. Pinilit kong huwag tumingin ulit. Hinila ko si Jay papunta sa kotse at nagmadali kaming umalis. Magandang araw, PNT Stories. Ako nga pala si Rina. At dati, halos linggo-linggo akong napapadpad sa seaside tuwing day off. Hindi naman para gumala o makipagkita. Gusto ko lang yung tahimik habang nakatingin sa dagat. Lalo na kapag mainit ang panahon. Tanghali yun, mga bandang 12:00. Tirik ang araw pero malakas yung hangin, kaya hindi ganun kainit. Maraming tao noon. May mga kumakain sa mga food stall, may mga nagde-date, at may ilang bata na naglalaro sa bubble sa gilid. Normal lang ang araw. Wala naman akong naisip. Gusto ko lang maglakad at magpahangin. Habang naglalakad ako sa baywalk, hawak ko yung milk tea ko at naghahanap ako ng bakanting mauupuan. Sa may bandang dulo, may isang bench na walang tao. O akala ko walang tao. Paglapit ko, may nakaupo pala ron na babae, nakatalikod. Nakaitim siyang jacket, katulad ng suot ko. Parehong kulay ng bag. Pati yung buhok niya, mahaba. At pareho rin ng hati sa gitna. Hindi ko muna pinansin. Ang dami namang nagkakapareho ng style. Baka nagkataon lang. Pero habang papalapit ako, mas napansin ko yung pagkakahawig namin. Parehong pareho talaga. Mula sa kulay ng jacket hanggang sa detalye ng bag. Pati yung puting tali sa dulo ng zipper, pareho rin. Napahinto ako habang naglalakad.
Coincidence lang siguro, sabi ko sa isip ko. Pero habang tinitignan ko siya, bigla akong naramdaman yung parang malamig na hangin na dumaan kahit tirik ang araw. Tinignan ko ulit, hindi pa rin siya gumagalaw. Nakatungo lang, parang may tinitignan sa cellphone. Maya-maya, dahan-dahan niyang ginalaw ang ulo, pakanan, paunti-unti. Parang alam niyang tinitignan ko siya. Pero napako ako sa kinatatayuan ko. At nung halos magtama na dapat yung mga mata namin, bigla siyang tumigil. Hindi niya tinuloy ang paglingon. Tumingin lang siya sa gilid, parang pinigilan ng sarili. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nilamig. May part sa utak ko na gustong lumapit para makilala siya. Baka kapatid ng kakilala ko. Baka simpleng kamukha lang talaga. Pero may parte ring nagsasabing huwag. Pero sa gitna ng ingay ng alon at tawanan ng mga tao, parang humina lahat ng tunog. Ang naririnig ko na lang ay tibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi siya tao. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin, pero parang gusto kong siguraduhin kung totoo bang kamukha ko talaga yung babae. Kaya dahan-dahan akong lumapit, hanggang sa marinig ko mismo yung ingay ng mga tsinelas kong tumatama sa simento. Pero habang papalapit ako, biglang tumigil yung hangin. Parang huminto ang paligid. Napansin ko yung mga tao sa malapit, yung naglalakad, yung nagtitinda. Parang hindi man lang napapansin yung babae sa bench. Para bang ako lang yung nakakakita sa kanya. 3 hakbang na lang at lalapit na sana ako nang bigla siyang lumingon. Dahan-dahan. Pero sabay kaming napatingin sa isa't isa. At doon ko lang nakita ng malinaw. Kamukha ko siya. Ako talaga. Pati maliit na peklat sa ilalim ng mata. Meron din. Pero may kakaiba. Yung mga mata niya, walang buhay. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya gumagalaw. Pero yung tingin niya, malamig, diretso. Parang gusto niyang sabihing, ikaw ang dapat hindi nandito. Kinilabutan ako. Gusto kong umatras pero parang ayaw gumalaw ng paa ko. Pagkurap ko, wala na siya sa bench. Literal, isang iglap lang tapos nawala. Nilingon ko yung paligid. Baka naglakad lang o lumipat ng pwesto. Pero sa gilid ng mata ko, parang may nakita akong anino na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Paglingon ko ulit, wala naman. Nanlaki yung mata ko at napaatras ako nang maramdaman kong may humahawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala pa rin. Pero ramdam kong may malamig na hangin. Parang may dumaan mismo sa likod ko. Nabitawan ko yung hawak kong milk tea at tumakbo ako paalis ng baywalk. Hindi ko na inintindi kung may tumitingin. Gusto ko lang makalayo. Pagdating ko sa main road, huminto ako saglit, hinihingal. Pero habang sinusubukan kong kumalma, may dumaan na babae sa harap ko. At sa salamin ng isang nakaparadang kotse, nakita ko ulit siya sa likod ko. Nakatayo lang at nakangiti. Pagkurap ko, wala na naman. Hindi ko na alam kung anong nangyari talaga nun. Pero mula nun, hindi na ako bumalik sa seaside mag-isa. Kasi sa isip ko, baka sa susunod na pumunta ako ron, makita ko na naman siya. Gusto ko lang magkwento ng isang karanasan ko sa may sikat na pasyalan. Ako nga pala si Ash. Gabi na yon, mga pasado 10:00,
noong napadaan ako sa isang CR sa may seaside. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda, pero madalas din ako dumaan doon kapag nagpapahangin sa gabi. Galing ako sa isang maliit na get-together at dahil medyo malamig at tahimik ang paligid, naisip kong dumaan sandali bago umuwi. Paglapit ko, halos wala ng tao. Ang mga ilaw sa kalsada, madalang na lang. At yung hangin, galing sa dagat. Malamig, pero may halong amoy alat. Yung CR bukas pa, kahit halos lahat ng tindahan sa paligid, sarado na. Medyo madilim sa loob, pero kita ko naman yung mga cubicle, kaya pumasok ako. Pagpasok ko, sumalubong agad yung amoy ng lumang tiles at tubig na matagal nang hindi natutuyo. Mahina yung ilaw, kumikislap paminsan. Rinig ko lang yung lagaslas ng tubig sa gripo. Naglakad ako papunta sa dulo at pumasok sa isang cubicle na medyo maayos pa. Sinara ko yung pinto at pinilit kong huwag isipin kung gaano katahimik. Ilang segundo lang, biglang may kumalabog sa kabilang cubicle. Isang malakas na tunog, parang may sumipa o may bumagsak. Napahinto ako, tapos tahimik ulit. Maya-maya, kumalabog ulit. Mas malakas na. Parang may gustong lumabas. Sinilip ko sa ilalim, pero walang paa. Walang kahit anong senyales na may tao. Kinabahan ako, pero pinilit kong isipin na baka hangin lang. Hangin? Hangin na kumalabog ng pinto? Hindi ko alam. Tapos biglang tumigil ang lahat. Walang kaluskos, walang tunog. Hanggang sa may tunog ng malalim na hininga. Parang nasa kabilang cubicle lang. Nakahawak ako sa pinto, nanginginig habang nakikinig kung totoo nga ba. Hindi ko na kinaya. Binuksan ko bigla yung pinto at tumakbo palabas. Pero bago ako makalabas ng pinto ng CR, may isa pang kalabog. Mas malakas. Parang sinira ng malakas yung cubicle sa dulo. Napalingon ako at kita ko mula sa labas, gumalaw ng marahan yung pinto ng cubicle kusa kahit walang hangin. Hindi ko alam kung ano yon, pero natakot talaga ako na sobra. Lumapit ako sandali nang nanginginig. Dahan-dahan kong sinilip ulit yung loob, pero wala talagang tao. Pero yung pinto, may mga basa at mahabang marka ng kamay. Parang may humawak mula sa loob. Pagkalabas ko, umalis na ako. Pero hindi ko maiwasang lumingon ulit. At sa sandaling yon, nakita kong may babaeng anino sa loob, nakatayo sa harap ng salamin. Pero wala namang katawan sa mismong sahig. Anino lang. Tumakbo ko hanggang sa nagpasya akong umuwi. Habang nasa biyahe, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Pero nakauwi naman ako ng ligtas matapos yung pangyayaring yon. Magandang hapon. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan. Ako si Paulo at lumaki akong sanay sa buhay probinsya. Araw-araw akong nasa bukid, tumutulong sa tatay ko maglinis at magbantay sa palayan namin. Sa totoo lang, wala naman akong takot sa gabi. Kahit madilim sa gitna ng taniman, sanay ako sa tunog ng mga kuliglig, palaka at hampas ng hangin. Pero may isang gabing hindi mawala sa isip ko. Gabi ng anihan, kung kailan ako unang nakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Huling linggo noon ng Setyembre. Mainit ang araw, pero pagdating ng dapit hapon, biglang bumigat ang hangin. Ang mga dahon ng palay, sabay-sabay na kumikilos kahit walang malakas na ihip. Nasa dulo lang ako ng taniman, may hawak na sako.
Pinulot ko yung mga natirang palay sa lupa. Napansin ko, ang paligid parang natahimik bigla. Wala na rin yung mga ingay ng tao mula sa kabilang taniman. Nilingon ko si tatay, pero nasa malayo siya. Papunta na sa kubo. Ako na lang mag-isa sa gitna ng mga palay. Habang naglalakad ako pabalik, may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy lupa o palay. Parang nabubulok na hayop. Sa una, akala ko patay na daga o palaka. Pero habang lumalapit ako, mas lalong sumisingaw yung amoy. Pag-angat ko ng sako, napansin ko may nakatayong anino sa pagitan ng mga palay. Pero sigurado akong hugis tao yun. Tapos akala ko si tatay kaya tinawag ko. Tay? Pero walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung anino. Tapos naramdaman ko na lang yung malamig na hangin sa likod ko. Parang may huminga. Nilingon ko agad. Pero wala akong nakita. Pagharap ko ulit, wala na rin yung anino. Ang natira lang, yung amoy na mas tumindi. At yung mga palay na parang inapakan. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kubo. Pero habang tinatakbo ko yung daan, ramdam ko na may mga yabag na sumusunod. Parang may naglalakad din sa putikan. Hindi ko na nilingon. Ang gusto ko lang nun, makaalis sa taniman bago tuluyang lumubog ang araw. Pagdating ko sa kubo, halos hindi ako makapagsalita. Si tatay, parang alam niya kung ano yung nakita ko. At ang sabi niya, huwag ka na kasing magpaiwan dun mag-isa. Hindi na ako nagtanong pa. Pero pagkatapos nun, kahit sa araw, minsan may naaamoy pa rin akong ganong klaseng amoy. Kahit walang hayop o bulok na bagay sa paligid. At sa tuwing lumalakas ang hangin, parang may boses akong naririnig. At papalapit ng papalapit. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali tuwing dumadaan ako sa palayan. Kahit araw, parang may kung anong presensya na nakatingin. Pero isang gabi, napilitan akong bumalik. Biglang bumuhos ang ulan ng malakas at naiwan ni tatay sa taniman yung mga sako ng palay. Sinabihan niya akong huwag nang lumabas, pero hindi ako mapakali. Sayang kung mabasa at mabulok. Kinuha ko yung flashlight at nagmadaling lumakad papunta sa taniman. Pagdating ko sa bukid, halos hindi ko makita ang daan. Ang ulan, sobrang lakas at ang paa ko lumulubog sa putik na hanggang tuhod. Pagdating ko sa gitna, napansin ko agad yung kakaibang amoy. Yung amoy na naamoy ko noong unang gabi. Bigla akong kinabahan. Pag-ikot ko ng flashlight, nakita ko sa di kalayuan yung mga palay na parang may humahakbang sa pagitan. May naglalakad na tao na may putik ang paa. Ilang segundo pa, lumitaw sa ilaw ng flashlight ko yung anyo. Taong itim na parang sinunog. At alam kong nakatingin sa akin kahit hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla itong gumalaw. Unti-unting tumakbo papunta sa akin. Rinig ko yung tunog ng putik na tumatalsik at yung hinga niya. Malakas at mabilis. Inilawan ko ulit pero nawala sa harap ko. Paglingon ko sa likod, nandun siya. Nakatayo sa likod ng punong saging. Halos isang dipa lang ang layo sa akin. Ang mukha niya, sobrang itim na parang sinunog. Pero may mapuputing mata na nakatitig sa akin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo na ako paalis. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko may
kamay na humahawak sa laylayan ng pantalon ko. Ilang beses akong nadulas pero hindi ko ininda. Nang makarating ako sa kalsada, saka lang ako nakahinga ng maayos. Paglingon ko ulit sa taniman, wala na yung nilalang. Pero gumagalaw pa rin ang mga palay kahit walang hangin. Pag uwi ko, basang-basa ako, nanginginig. Si tatay, galit at sinabing, "Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang bumalik doon. May nagpapakitang nilalang sa 10 oras ng gabi. Matandang magsasakan na nalunod sa baha. Hanggang ngayon daw, di pa rin natatagpuan ang katawan. Kaya sa susunod, huwag ka nang matigas ang ulo. Huwag kang pupunta doon ng gabi." Simula noon, iniwasan ko na ang palayan tuwing gabi. Hindi na rin ako pinapayagan ni tatay at nag-aani kami ng maliwanag pa. Hello po Sir Dave. Ako nga pala si Junjun at ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa taniman ng mais dito sa amin. Simple lang ang buhay ko. Gising ng madaling araw, kakain ng pandesal, tapos diretso na sa may bukid. Maghapon ako nagpuputol ng mga damo, nag-aayos ng tanim, at minsan tumutulong din sa pag-ani. Wala akong reklamo. Sanay ako sa hirap ng trabaho at sa katahimikan ng bukid. Isang araw, tanghali na nang matapos ako sa paglinis ng bahagi ng taniman. Mainit ang araw at halos ubos na ang lakas ko. Naiwan ko lang sa gitna ng maisan ang itak ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, bukas ko na lang kukunin, pagod na ako. Pero kinabukasan, biglang bumuhos ang ulan ng hapon. Kaya hindi na ako nakabalik agad. Pagsapit ng gabi, naalala ko yung itak ko. Mahalaga sa akin yun, kasi bigay ni tatay bago siya pumanaw. Kaya kahit madilim na, nagpa siya akong balikan, kesa naman mawala. Kinuha ko ang flashlight at naglakad papunta sa taniman. Wala na ring ulan. Tahimik ang lugar. Wala ni isang tao sa kalsada. At tanging kuliglig lang ang maririnig. Pagdating ko sa bukana ng maisan, umampas sa mukha ko ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng mais, sabay-sabay na kumakaluskos. Parang may dumaan sa gitna. Sinag lang ng flashlight ang ilaw ko. Kaya bawat takbang, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Habang papasok ako, napansin ko na parang may mabigat na tunog ng yabag sa kabilang bahagi ng taniman. Hindi tao kasi mababa, parang hayop. Akala ko baboy ramo lang, kaya hindi ko na lang pinansin. Nang malapit na ako sa lugar kung saan ko naiwan ang itak, naamoy ko ang kakaibang singaw ng hangin. Hindi amoy lupa o halaman, kundi parang ang baho na nabubulok. Doon ako natigilan. Tinutok ko ang ilaw sa pagitan ng mga mais. Nakita ko ang isang baboy. Malaki, maitim at tila parang galit kong tumingin. Pero ang nakapagtataka, nakatayo ito sa 2 paa. Nanigas ako. Dahan-dahan akong umatras, pero bigla itong gumalaw. Ang mata niya namumula. Habang naglalakad papalapit, unti-unti kong nakita na nagbabago ang katawan niya. Ang balat parang humahaba at yung mukha niya nagiging mukhang tao. Doon ko lang na-realize kung ano yung nakikita ko. Hindi yun hayop lang, hindi rin basta tao. Isa yung aswang. Nabitawan ko ang flashlight ko sa sobrang kaba. Narinig ko bigla ang pagkaluskos ng mga mais na parang may mabigat na humahabol. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo.
Pero isang bagay lang ang nasa isip ko. Makaalis bago tuluyang lumapit sa akin yung nilalang. Pagkabitaw ko ng flashlight, halos hindi ako makahinga sa takot. Madilim na madilim sa paligid at tanging tunog ng hangin at mga kaluskos sa paligid ng mais ang maririnig. Ramdam ko na gumagalaw yung nilalang. Mabibigat ang bawat hakbang. Parang may kasabay na mahinang ungol na hindi ko maipaliwanag kung tao o hayop. Dali-dali kong hinanap yung flashlight. Nanginginig pa ang kamay ko. Nang makita ko ang flashlight, halos mabitawan ko ulit. Kasi nasa harap ko na siya. Nakatayo. Mahaba ang mga kuko at ang katawan niya kalahating tao at kalahating baboy. Yung muka baluktot, puno ng dugo at parang binalatan. Sumigaw ako at mabilis na tumakbo palabas ng taniman. Rinig ko ang paghabol niya. Yung pagragasa ng mga dahon ng mais. Parang may bagyong papalapit sa likod ko. Bawat takbang ko, may humihinga sa likod ko. Hindi ko na inintindi kung saan ako dumadaan. Basta tumatakbo lang ako dire-diretso. Habang tumatakbo, rinig ko pa ang ungol niya. Nang makita ko na ang ilaw ng kalsada, mas lalo ako nagmadali. Pero paglabas ko sa dulo ng maisan, biglang tumahimik ang paligid. Wala nang tunog, wala nang humahabol. Paglingon ko, wala na yung nilalang. Tanging hangin na lang at mga dahong gumagalaw sa dilim. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Basa sa pawis at putik. Si nanay, nagulat sa itsura ko. "Anak, bakit parang galing ka sa impyerno?" Hindi ako nakasagot. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang hindi pa rin ako ligtas. Kinabukasan, nagpunta ulit ako sa taniman kasama na yung iba naming kasamahan. Sabi ko, may baboy na pumasok kagabi. Pero pagdating namin dun, wala kaming nakita kundi yung itak ko nakabaon sa lupa. Ang paligid ay sobrang gulo. Sinira yung mga tanim. Pag-uwi ko noon, sinabihan ako ng mga matatanda sa amin na may aswang daw talaga sa taniman ng mais, lalo na kapag gabi. Kaya wag daw pumupunta ng gabi dahil delikado. Simula noon, hindi na ako bumalik sa maisan ng 10 oras ng gabi. Magandang araw PNT Stories. Ako si Eugene at gusto kong ibahagi ang isang karanasan ko noong 2014 dito sa baryo namin sa Isabela. Sobrang tahimik ng lugar namin. Puro taniman ng mais at palay. At halos magkakakilala lahat ng tao. Pero may isang taong nakaranas ng kakaiba. Isang pangyayaring nagsimula sa kasakiman at nagtapos sa takot. Ang taong yun ay si Mang Tony. Matanda na siya noon, mga 65. At isa sa mga kilalang magsasaka sa amin. Masipag siya, oo. Pero kilala rin bilang sakim. Lahat ng tanim na madadaanan mo, gusto niyang sa kanya. Kapag may nakikitang may tumubo sa tabi ng lote niya, sinasabi niyang kanya yon kahit hindi naman. Madalas siya nag-iisa sa taniman at ayaw niyang may lumalapit doon, kahit kapitbahay niya. Isang araw noong Marso, napansin kong abala si Mang Tony sa may bandang dulo ng kanyang taniman. Mainit ang araw pero tuloy-tuloy siya sa paghuhukay. Akala ko noon may tinatanim lang siya o baka nag-aayos ng kanal. Pero ilang araw ang lumipas, nakita ko pa rin siyang nandoon. May dala ng malaking asarol at sako. Napansin ng ibang kapitbahay na parang may hinahanap siya sa lupa. May mga pagkakataon pang gabi na ring naririnig namin ang kaluskos ng pala at tunog ng bakal sa lupa.
Sabi ng iba, baka raw may nakita siyang lumang kayamanan o baul. May nagsabi pa nga sa kanyang isang albularyo na may ginto sa kanyang taniman. Nang minsan akong mapadaan, nakita ko siyang pawis na pawis. May ngiti sa labi habang patuloy sa paghuhukay. Tinanong ko pa nga siya, "Mang Tony, anong hinuhukay niyo po?" Ngumiti lang siya at sumagot ng maikli, "Basta, may malaking kapalit to, Eugene." Kinabukasan, hindi ko na siya nakita noong umaga. Pero bandang hapon, nakita naming may takip na trapal sa bahagi ng hinuhukay niya. Parang may gusto siyang itago. Hindi ko na rin masyadong inisip. Pero mula noong gabing yun, may mga nagsabing may naririnig daw na iyak at kaluskos sa taniman niya. At sa sumunod na araw, doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naging kakaiba ang kilos ni Mang Tony. Hindi na siya pumupunta sa tindahan. Bihira na ring makausap ng mga tao. Pero gabi-gabi pa ring naririnig yung pala sa taniman niya, kahit ating gabi na. Minsan may ilaw ng lampara na nakikita sa gitna ng maisan, gumagalaw pa. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Dinala ko yung flashlight ko at pumunta sa may gilid ng lupa niya. Madilim at ang hangin sobrang bigat. Parang may amoy ng kalawang at basang lupa. Habang papalapit ako, narinig ko siyang parang tumatawa. "Sa wakas, akin na to," sabi niya. Sumilip ako sa pagitan ng mga tanim at doon ko nakita may malaking hukay sa lupa. Sa gitna nun, may lumang baul, punong-puno ng mga gintong alahas, lumang barya at tila kumikislap sa ilaw ng lampara. Nakaluhod si Mang Tony sa harap nito, nanginginig sa tawa. Pero kasabay ng ngiti niya, napansin kong bumukan ng dahan-dahan ng lupa sa paligid. Unti-unti siyang napahinto, parang may napansin. Biglang tumahimik. Wala nang kahit anong tunog. Wala ring hangin. Mula sa ilalim ng lupa, may umalingaw-ngaw na boses. "Hindi sa'yo yan." Kasabay nun, lumakas ang hangin at tumilapon ng lampara. Napasigaw si Mang Tony habang nagkakanda o gaga siyang takpan ng baul. Pero lalong lumubog yung lupa. Nakita kong parang hinila siya ng itim na usok mula sa ilalim ng hukay at mabilis siyang nilamon ng lupa. Tumakbo ko paalis nang hindi na lumingon. Kinabukasan, pinuntahan ng mga tao ang taniman. Wala na si Mang Tony. Ang lupa, pantay na ulit. Walang hukay, walang palatandaan na may baul o kahit anong hinukay doon. Para bang walang nangyari. May ilan sa mga matatanda ang nagsabing sumpa raw ang lupang yon. Hindi dapat binubungkal. Pagkatapos nun, walang tumira sa lupa ni Mang Tony. Ang taniman niya, pinabayaan na lang. At ang kayamanan na nakita niyang ibinao ng lupa, hindi na muling nakita ng kahit sino. Ako nga pala si Noel. Lumaki ako sa probinsya, kung saan puro palayan at taniman. Bata pa lang ako, mahilig na ako maglaro sa bukid tuwing hapon. Madalas ako maglakad mag-isa, papunta sa taniman ng kamote sa likod ng bahay namin. Doon kasi, laging mahangin at tahimik. Pero isang hapon, may nakita akong hindi ko makakalimutan habang buhay. Bandang 5:00 ng hapon nun, papalubog na ang araw. Habang naglalaro ako sa lupa, may narinig akong kaluskos sa kabilang dulo ng taniman. Akala ko kalabaw o baka may dumaan na kapitbahay. Pero napansin ko, walang tunog ng yabag.
Parang mga dahon lang ang gumagalaw, kahit halos walang hangin. Pinilit kong sumilip sa pagitan ng mga tanim. At doon ko siya nakita. Sa may bandang puno ng mangga, may isang nilalang na sobrang tangkad. Nakayuko siya. Pero kahit nakatago sa mga damo, kitang-kita ko ang mahaba niyang buhok at mga paa niyang parang kabayo. Hindi ko man makita ng masyado ang mukha niya, pero ramdam kong hindi tao yun. Nanatili lang ako nakatago, halos hindi gumagalaw. Sa bawat segundo, parang ang bagal ng oras. Nakatingin lang ako, at kahit wala siyang ginagawa, ang bigat ng hangin sa paligid, parang huminto ang paligid. Tahimik na tahimik. Ang mga ibon biglang tumigil sa paglipad. Ang hangin malamig at mabigat. Dahan-dahan akong umatras, pero sa bawat takbang ko, naririnig ko yung mahinang kaluskos na parang sinusundan ako. Hindi siya lumalapit, pero alam kong nakatingin siya. Paglingon ko ulit, bahagya siyang gumalaw. Ang ulo niya bahagyang tumagilid na parang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Natakot ako. Hindi na ako nagtagal. Tumakbo na lang ako pabalik sa bahay nang hindi na lumilingon. Sa sobrang kaba, halos madulas pa ako sa putik. Pagdating ko sa pintuan ng bahay namin, hingal na hingal ako. Nanginginig. Pero hindi ko masabi sa magulang ko kung ano yung nakita ko. Ang alam ko lang, hindi yun basta hayop. Kinabukasan, sinabi ko sa matanda naming kapitbahay ang tungkol doon. Ang sabi niya, "Huwag ka nang babalik doon mag-isa. Baka yung nakita mo ay tikbalang na nagbabantay sa taniman. Hindi naman sila nananakit, pero ayaw nila ng mga batang gumagala sa dapit hapon." Simula noon, hindi na ako naglalakad mag-isa kapag papalubog na ang araw, at hindi na ako bumalik sa taniman pag walang kasama.